Isang pinagpalang umaga. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga na din naman. Good morning. Alright. Nangangamoy Pasko na talaga. Today is the first Sunday of October, di ba? October 6 at birthday ngayon ni na Kuya Brad Brian, ni Ate Chess. Hello, Ate Chess. Happy birthday. Tinanong ko sa Ate Chess how old is she? Sabi niya, 40 na daw siya. Bilis lang ng panahon eh. Cheska came here at the age of, I think she was 7. 7, so bilis lang ng panahon si Kuya Brian. Nung una kami magkita, ano si Brad Brian? Una kami magkita ni Kuya Brian, marami pa yung buhok. Tapos, meron pa isang nagbe-birthday ngayon. Yung aking son-in-law, si Max. So, 3 silang nagbe-birthday. Naalala ko kasi noon, Sunday dito, maliit pa si Cheska noon. Kaya nga ngayon, no? So, ganun kabilis yung panahon. No? October, and that's just barely 3 months, papasok na naman yung bagong taon na 2025. Ganun po, kabilis. No? So, nakakonect na ba ako, guys? Connect na ako? Okay. Alright, sabi ko, nangangamoy Pasko na. Ganun kabilis yung panahon. Actually, parang kahapon ko lang din, narinig yung preaching last Sunday, if you remember. Ano yung preaching last Sunday? The church is not for fun. Pag tinagalog natin yan, ano yan? The church is not for fun. Ang church ay walang electric fan, ganun ba? Dapat naka-aircon. Tama? So the church is not for fun. Ang church pala, ang simbahan pala, hindi yung pag naghanap ka ng katuwaan, kasiyahan, hindi po yun, sabi ni Kuya Jay last Sunday. Hindi po yun. And he specifically mentioned that the speaking on words is not for fun. So, sabi niya last Sunday ni Kuya Jay, sabi niya, kung naghanap ka, hinahanap mo yung masaya na walang problema, walang hassle, ay hindi po yung speaking on words. Kasi speaking on words, marami pong mga problema dito. Kasi sabi niya, specifically, Kuya Jay said na, pag pumunta ka sa speaking on words, maraming mga imperfectong tao. Ang term na ginamit niya, ang mga tao dyan, may mga tupak. Di ba? So, Speaking on Words is a place of imperfect people. Speaking on Words, sabi ni Kuya Jay, is a place of sinners. Speaking on Words, sabi niya, it's like a hospital. Maraming may mga sakit dito. Maraming may mga kakulangan. Kasali na po ko doon. Lahat may mga kahinaan. But the good thing about speaking on words is we keep coming back. Amen. Kasi ano ba? Diba, dito kasi sa speaking on words, itinuturo natin ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon siya nagbibigay ng pag-asa. Amen. So sa umagang ito, gusto kong pag-usapan natin yung tungkol sa pag-asa. Ano nga ang pag-asa? The Weather Bureau? Hindi po yan. It's the hope. Hope, pag-asa. In Jeremiah chapter 29, verse 11. Sana na-memorize po to. Ako, this is one of my favorite verse in the Bible. I have maraming mga
mga paborito kong text in the Bible. At this is one of my favorite verse in the Bible. Jeremiah chapter 29 verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. In English, in the New International Version, it says, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." This is God's declaration. This is God's promise to the people of Israel. Yung unang pinagsabihan po nito ng Panginoon ay yung bansang Israel. At sino ba yung pinagsabihan nito ng Panginoon? Ang ginawang tagapagsalita ng Panginoon sa bansang Israel noong panahon yon? Si Prophet Jeremiah. Si Prophet Jeremias. By the way, itong promise na ito ng Panginoon, ay bit-bit niya to, itong deklarasyon niya na ito, ginawa niya to na nandoon yung kanyang attributes, yung kanyang katangian. Alam niyo ba yung mga katangian ng Panginoon? Yung major attributes niya. Di ba? Alam niyo yun? Number 1 is, God is what? He is omniscient. Sabi natin Gilan, is omniscient. Pag sinabi natin omniscient, ano ibig sabihin nun? Omni means all. All. Omniscient, ang ibig pong sabihin nun, alam niya lahat. Alam niya lahat, mula sa simula hanggang sa dulo. Alam niya lahat yung nangyari nung nakaraan, yung the past, the present, and the future. That is when we say omniscient. Pangalawang attribute niya, pangalawang katangian niya, major attributes niya. Vertical. Omnipresent. So, omnipresent, all present. Ano ibig sabihin nun? He is present all the time. He is present everywhere. Paano nangyari yon? Ang Panginoon ay nandito sa lugar na to, ngayon, pero ang Panginoon ay nandun din sa Pierre, sa Rempulas. At ang Panginoon, nandito ngayon, nandun sa Pierre, nandun siya ngayon sa bulan. Because He's present everywhere. Paano nangyari yun? Well, of course, yun po ang kanyang katangian because He is not bounded. He is not limited by space and time. Wala sa kanya yon. Wala siyang limitasyon pag pinag-usapan yung oras at ang lugar. Wala sa kanya yon. That's why, limited tayo by space and time. Pero ang Panginoon, He is omnipresent because He can be everywhere because there is no limitation, there is no boundary sa Kanya. Everywhere and anywhere, anytime. Pangatlo, ano pang katangian, Kuya Ars? Parang kayong talagang magkapamilyang tinatanong ko ngayon sa umagang ito. Pasensya na kayo. All right. Tumingin ka pa kay Ate Gilas. Siguro mo yata. Omnipotent. So, the word potent, it's about kakayahan, about power. So, again, omni, all. So, when you say omnipotent, that's all powerful. Walang pwedeng hindi niya magagawa. Lahat kaya niyang gawin. Nothing is impossible sa Kanya. Meron pang isang katangian na major para sa Kanya. Alam niyo ba yan? God is unchangeable. Hindi siya. Hindi siya nagpapalit, hindi siya nagbabago. So when
the Lord promised Jeremiah, when he declared something, he declared this verse doon kay Jeremiah sa bansang Israel. Ang sinasabi niya rito, because He is omniscient, He is omnipresent, He is omnipotent, and He never changed. Ang ibig pong sabihin nito, kapatid, itong pangakong to ay itaga na sa bato. It will happen, and it will come to pass. Sapagkat batid kong lubos ang plano ko sa iyo, sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Pero, palagi kong naririnig, especially dito sa atin, na ang bawat isa ay merong mga kasalukuyan. Actually, in the past months, noong mga nakaraang mga buwan, ang iba nga noong nakaraang taon pa, ay may mga pinagdadaanan. Merong hindi magandang sitwasyon. And the Lord is saying, pangako niya, may magandang plano ako para sa inyo. May plano ako sa iyo na magdudulot ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. May plano ako sa inyo para sa inyong ikabubuti. But today, some of us are in a difficult situation. Tanong ko po ngayon, I have a couple of questions. Paano ba? Paano kung ang mga sitwasyon at mga sirkumstansya sa ating buhay ay hindi na naayon sa ating hinahangad? Would the verse, Jeremiah chapter 29 verse 11, still applicable to us? Paano? Kung ang sitwasyon at mga circumstances sa ating buhay ay hindi na naaayon sa ating mga hinahangad. The second question, paano kung ang mga sitwasyon at mga kaganapan sa ating buhay ay hindi na kaaya-aya? Third question that I have for us this morning. Paano kung napupunta na tayo sa masamang kalagayan? Paano na? Ano yung gagawin natin? Panghawakan pa rin ba natin yon? Mga kapatid, ito po yung ating titingnan. Ito po yung ating aralin sa umagang ito. Today, we will reflect on the life story of Joseph. Joseph is one of my favorite Bible characters. As a matter of fact, I have preached the story of Joseph several times already about yung mga nangyayari sa kanyang buhay. He's one of my favorite characters. Si Joseph, ang kwento ni Joseph is recorded in the book of Genesis. Actually, isa siya sa may mahabang narratives eh. Mas mahaba pa yung naging kwento niya, ng kwento ng buhay niya, doon sa kwento ni Abraham. Because nagsimula yung kanyang kwento sa chapter 37 ng Genesis hanggang chapter 50. Yung chapter 38, yung lang po, mula 37 hanggang 50, yung chapter 38, yung hindi nakasali. Hindi nabanggit yung kanyang pangalan doon. Pero mula chapter 7, 39 hanggang 50, ang pinag-usapan po doon ay ang tungkol sa buhay ni Joseph.
one of the longest narratives in the Bible is the story of Joseph. So umagang ito, we will have an overview, or shall I say, summary of the story of Joseph. Kasi sabi ko nga, nagkaroon na po ako ng series dito. Pero sumakang ito, gusto ko po itong balikan for us to have a grasp of things that we should do as a matter of reflection na parang takeaways natin doon sa kanyang kwento, sa kanyang buhay. Now, sino ba si Joseph? Mga kabataan na nasa likod, most probably yung mga nasa Sunday school. Ito kasi yung mga magandang kwento eh. Joseph the Dreamer. Ito yung mga pinag-usapan nila doon sa Sunday school. Sino si Joseph? Of course, hindi si Joseph yung naging presidente natin. Hindi siya. At hindi si Joseph na kapitbahay. Kapitbahay mo, baka may Joseph doon sa inyo. Si Joseph, kanyang pamilya, tingnan natin, si Joseph is the 11th son of Jacob. Now, Jacob is the son of Isaac, and Isaac is the son of Abraham. So therefore, Jacob is the grandson of Abraham. So si Joseph, great-grandson ni Abraham. Siya pang labing-isang anak ni Jacob, at siya yung panganay na anak ni Rachel. Sino si Rachel? Si Rachel po yung babae na mahal ni Jacob. Magandang basahin niyo po itong, napakaganda kasi ng Book of Genesis eh. Kasi yung Book of Genesis is about history. Historical po siya. Yung narratives ng Genesis. Parang kang nagbabasa. Pag nagbabasa ka, parang nagbabasa ng nobela. Parang kang nanonood ng pelikula. Merong love story, merong action. No? 11th son ni Jacob, first son ni Rachel. Bakit? Pastor, bakit? First son ni Rachel? Kasi si Rachel, siya yung gustong-gusto ni Jacob. Siya yung mahal na mahal talaga ni Jacob. At alam nyo ba, yung kwento po nito, yung love story nito? Sino may alam dito? Ha? Hindi nyo? Hindi. Sino may alam dito? Dito sa kwento ni Rachel at saka ni Jacob. Background lang po. Para mainggan nyo kayong bumagbasa ng Genesis eh. Especially itong part na to. Si Rachel, siya yung gustong-gusto ni Jacob. At yung tatay ni Rachel, ang pangalan ay si Laban, talagang laban talaga eh. Laban na laban. Laban. Sabi niya, ay hindi pwedeng basta mo lang makukuha si Rachel. Kailangan mo siyang pagsilbihan ng 7 taon. Imagine 7 years. Tawag doon ay maninilbihan si Jacob sa pamilya ni Laban, ang tatay ni Rachel, ng 7 years. After 7 years, pinapasok si Jacob doon sa kubol kasi hindi pa naman permanent yung mga bahay noon. Parang tent lang. Siyempre, wala pang suriko noon. Walang ilaw. Kinaumagahan, nakita ni Jacob, hindi man to si Rachel. Yung kapatid ni Rachel ang ibinigay ni Jacob. At alam mo yung pangalan nun? Pangalan nun ay Sino? Hindi nyo alam. Magbasa nga kayo ng Genesis. Ang ganda ng kwento na yan eh. Si Leah. Si Leah. Si Leah. Sabi ni Jacob. Father-in-law na eh. Ikinasal na sila ni Rachel sana. Pero ang ibinigay si Leah. Sabi, father-in-law, niloko mo ako. Sabi ni Laban, in-scam? Na-scam. Sabi ni Laban, ano yan? Batas kasi, ito kasi kaugalian namin, bago ipangasawa yung bunso, dapat nauna muna ang panganay. Kasi panganay si Leah kay Rachel. So, sabi ni Laban, gusto mo ba talaga si Rachel? Of course.
Sabi ni Laban, another 7 years. Another 7 years. Dahil mahal na mahal ni Jacob si Rachel, he worked for another 7 years. Meaning to say, he worked for 14 years for Rachel. That's why, in the period of time, nagkaroon ng maraming anak na si Jacob kay Leah. Aside from the fact na si Leah ay hindi siya nanganak. Sarado yung kanyang womb. Hiniling pa niya sa Panginoon eh. At nagkaanak siya, meron ng naunang 10 lalaki. That's why Joseph is the 11th son of Jacob and the first son of Rachel. The other son of, kasi dalawa lang yung naging anak ni Rachel kay Jacob. Ang isa pang anak ni Rachel ay si Benjamin. Okay? So dito yung pamilya. So si Joseph, meron siyang 11 kapatid na lalaki at may isang kapatid na babae. So that's their family. Big family. Another overview, summary lang po yung titingnan natin. Events in Joseph's childhood and teenage years. Ito yung mga nangyari. Mga highlights, ika nga. Number 1, nung maliit pa siya, nakatanggap siya ng regalo, nung bata pa siya, nakatanggap siya ng espesyal na regalo mula kay Jacob, mula sa kanyang tatay. Isang magarang damit na mahaba, ang manggas, na may maraming kulay. Espesyal. Bakit? Espesyal na anak. Espesyal ang treatment ni Jacob sa kay Joseph. At dahil doon, nagkaroon ngayon ng jealousy, yung kanyang mga kuya, kinainggitan ng kanyang mga kuya si Joseph. At dahil sa inggit na yon, hindi maganda yung pakikitungo ng mga kuya doon sa kanilang kapatid na si Joseph. Another highlights, nagkaroon siya ng 2 panaginip. Ano ba yung mga panaginip na yon? Una, nanaginip si Joseph, sabi niya, nakatali kasi sila noon, they are in a farming community. So nagfa-farm sila, naghani sila ng mga trigo, at nang may tali ang kanilang mga trigo, sabi dito sa kanilang panaginip, nakatali ang mga bunton bigkis ng trigo ng kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kuya, at yung kanyang trigo, nakabigkis din, nakatali din, subalit yung mga bunton, mga bigkis ng trigo ng kanyang mga kuya, ng kanyang mga kapatid, ay yumuko sa kanya. Yumukod ang mga bigkis ng trigo ng kanyang mga kapatid sa kanya. Una yung kanyang unang panaginip. Ang kanyang pangalawang panaginip ay, ang 11 bituin at ang araw at ang buwan ay yumuko sa kanya. So, nagkaroon ng interpretation yung kanyang tatay. Ano bang ibig mong sabihin? Na kami ay magbabow down sa'yo? Na ang iyong mga kuya, ang iyong mga kapatid, ako at ang nanay mo, ay yuyukod sa'yo? That's why si Joseph, isa sa mga pangalan sa kanya, Joseph the Dreamer. Nangarap siya, nanaginip siya, at ito ay ang kanyang panaginip na naging simula na siya actually, kinamuhian talaga siya ng kanyang mga kapatid. Ano pa ang mga highlights? At one point, ipinadala siya ng kanyang tatay upang suriin o tingnan ng kanyang mga kapatid sa kapatagan na kanilang pinagpapastulan ng kanilang mga alagang hayop kasi they were shepherds. The sons of Jacob, or ang naging pangalan later on ni Jacob ay Israel, ay mga shepherd people, shepherd boys. So, ang kanyang mga kapatid, ang 10 kapatid, nandun sa
sa kapatagan, nagbabantay, nagpapastol ng kanilang mga alagang hayop. Inutusan ni Jacob si Joseph na tingnan ang kanyang mga kapatid. At doon, pinagbalakang patayin si Joseph ng kanyang mga kapatid. Siya ay itinapon sa balon na walang tubig at pagkatapos ay bininta sa mga Ismailita. Pinagbalakan siyang patayin. Buti lang, ang kanilang panganay na anak na si Reuben ang panganay, ang pangalan ng panganay na anak, sabi, wag natin wag natin patayin ating kapatid. So, hindi pinatay. Siya ay ibininta sa mga negosyanteng Ismailita. Another highlight sa kanyang buhay, dinala siya sa Egypt at ibininta uli sa isang opisyal ng mga kawal ng Ehipto na ang pangalan ay si Potiphar. So you see how the life of Joseph transpired. Ano ba nangyari sa kanyang buhay? Maganda ba yung nangyari sa buhay niya? Of course, hindi. Hindi maganda na pagsilusan siya, kainggitan siya, at gawa ng masama ng kanyang mga kapatid. Sarili niyang laman at dugo po yun. Ano pang mga nangyari? Anong naging buhay ni Joseph sa Egypt? Sa Egypt na siya. Of course, dahil naging alipin siya ni Potiphar, naglingkod siya bilang alipin ni Potiphar, di ba? Kung ikaw bininta na yung mga kapatid, anong gagawin mo? Di parang malayo ka na sa iyong kapatid, sa iyong nanay, sa iyong mga kasama sa bahay. Hindi mo alam yung lugar na yun eh. Yung Egypt, he was just a young man of about 16 or 17 at this point in time. Kaedad natin, Kuya, ilang taon ka na ba, Kuya CJ? 15? Sinong kaedad namin ni Joseph ng panahon to? 17 pa lang. Sinong 17 dito? 17 ka, Kuya? 17 years old. At naging alipin siya ni Potiphar. Pero yung kwento, naging kwento ni Joseph doon sa Egypt, na-promote siya bilang isang katiwala sa bahay at ari-arian ni Potiphar. Bakit kaya? Of course, because na-promote siya because he was doing his very best. Actually, sinasabi, pag binasa po natin to, chapter 39 ng Genesis, ang sinasabi po doon, lahat ng ginagawa ni Joseph ay maganda. At habang ginagawa to, nakikita yung mga pinaglilingkuran niya, hindi man yung mga sumusunod, hindi man yung naglilingkod ng Diyos. Pero ang sabi doon, nakikita ang Panginoon sa buhay ni Joseph. Huh? That's why he was promoted. Naging katiwala siya sa bahay at ari-arian ni Potiphar. Kaya lang, isang highlight naman ng buhay ni Joseph nung nasa Egypt siya, kasi siguro kasing gwapo ni Kuya, diba? Sino ba yung pinakagwapo dito? Sino bang kasing gwapo namin ni Joseph? Ha? Hindi kita kukontrahin kasi birthday mo. Si pastor daw, pambira. Because Joseph is, ang sabi, siguro mabait eh. Hindi lang mabait. Sabi kasi, gwapo, matipuno yung pangatawan. Nagustuhan siya ng kanyang ama, yung asawa ni Potiphar. Pero yung kwento, yung highlight, nung inakit siya, hindi bumigay. Hindi siya nagpaakit. Diba?
Kuya Ars, kung ikaw daw doon. Kung ikaw kaya doon. Kung ikaw yung naging Joseph. Tapos, tinataas na yung madaling sabihin. Di ba? Ba't tumatawa si Kuya Pao? Ha? Di ba? Pero si Joseph, yung highlights po ng kwento niya ay hindi po siya bumigay, hindi po siya nagpaakit. At dahil doon, siya ay pinaratangan ng kasalanan na hindi niya ginawa. At dahil doon, siya ay itinapon sa bilangguan sa salang hindi niya ginawa. Aba naman, pagkatapos niyang maglingkod ng maayos, pagkatapos niyang siya ay bininta ng kanyang mga kapatid, at medyo gumanda yung kanyang buhay, kahit alipin siya, pero siya naman yung in charge, siya naman yung mayordomo ng kaari-arian ng kanyang amo, ito ngayon, dahil nagpakabait siya at hindi siya bumigay, abang ginawan siya ng kwento na hindi tama. At pinabilanggo siya sa salang hindi niya ginawa. So nabilanggo po siya. Sa bilangguan, ano kaya yung sitwasyon ni Joseph? Tingin nyo, just a wild guess. Ano kaya yung sitwasyon niya? Maayos ba siya doon? Maayos kaya? Sa isip mo, maayos man? Ate Katya? Palagay mo? Okay lang. Okay? Actually, nag-aaral po ko dito. Yung mga footnotes, kaya pinsan pag nag-aaral tayo, kailan natin tingnan yung mga footnotes in the Bible. No? Meron kasi mga titingnan mo siya kung ano. Aba! Actually, matagal na ako nag-aaral, nagpipreach about Joseph eh. Tapos, parang yun din, ang sabi ni Katya, parang okay lang naman eh. Kasi pag binasa mo siya, naging maayos, naging katiwala din siya ng bilangguan eh. Pero, merong description ang Book of Psalms. Ang mga awit, kung ano yung sitwasyon naging buhay doon ni Joseph. Mga awit, chapter 105, 16 to 18. Ito ang pagkasabi. Sa lupain nila ay mayroong tagutom na ipinararating. Ito ang kwento po. This is the story ng Psalms na mayroong tagutom na mangyayari. Ipinarating ito ng Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos, sa unahan nila ay may sugong lalaki. Nauna na. May plano kasi ang Diyos na maganda eh. At ang sabi, tulad ng alipin, ibinintan nila ang batang si Jose. And verse 18, mga paa nito'y nagdanas ang hirap ng may kadina. Pinagkwintas ng kulyar na bakal patilig niya. So you see the situation of Joseph sa bilangguan? Medyo mas maganda yung nasa English dito eh. Ang pagka-describe sa English. Kasi itong Tagalog ito, mas lalong lumalim yung sabi po sa NIV sa English, ito, Psalm 105 verses 16 to 17. He called down famine on the land and destroyed all their supplies of food. And he sent a man before them, Joseph, sold as a slave. They bruised his feet with shackles. His neck was put in irons. You say that. So, ang sitwasyon pala ni Joseph, nung ipinasok sa bilangguan, nakakadina ang mga paa, pati liig niya. Ay nako, isipin ko pa lang, nakakarindi na po yan. Sabi naman, nakakadina na yung mga paa, pati liig. So, ganun po yung sitwasyon. Hindi maganda ang kalagayan ni Joseph sa loob ng bilangguan. Now, kung ikaw si Joseph, ano ang iyong gagawin? Meron kang sisisihin. At sino yung sisisihin mo? Kung ikaw si Joseph, bininta ka ng iyong mga kapatid, pinaratangan ka ni Mrs. Putipar? Wala ka namang masamang ginawa sa iyong mga kapatid
As a matter of fact, pinuntahan mo siya sa parang doon sa kapatagan upang tingnan kung anong sitwasyon nila. Bininta ka, binala kang pagkapangpatayin doon sa bahay, sa pamamahay ni Putipar. Naglingkod ka ng mabuti. Ginandahan mo na yung paglilingkod, yung pagtatrabaho mo, kaya ka nga na-promote. Tapos, dahil gwapo ka, wag nyo nang pangarapin na maging gwapo, ha? Kasi mahirap maging gwapo. Kaya, Kuya Daniel, wag na tayong magpagwapo. Okay na to. Naging mabait siya. Naging magaling, isang maasahan, nakatiwala. At ito ngayon, nakakulong siya, nakagapos, hindi gahapos eh. Nakatanikala, ang term in Tagalog, yung kanyang mga paa, at may shackles sa kanyang liig. Lahat po yun, mga bakal po yun. Kaya hindi siya gapos eh. Kasi bakal yung nilalagay. Kung ikaw yun, sino yung sisisihin mo? Of course, sisisihin mo yung kapatid. Sisisihin mo yung asawa ni Putipar. At siguro kung nandun ka na, hindi ka na makagalaw, pwede kang tumingalas sa langit, Panginoon, bakit mo ako hinayaang maging ganito? But the Bible is very silent about it. Wala pong ginawang ganon si Joseph. Naging buhay at kalagayan ni Joseph. Summary lang po natin, overview. Aba, una, naging katiwala din siya ng mga bilanggo. Paano kaya nangyari yun? Of course. Because Joseph, kahit nandun siya sa bilangguan, instead na magreklamo, siguro antes maghihiyaw, magsisigaw, instead na kanyang pagsalita na hindi maganda yung mga bantay doon, abang naging mabait. And that is why the story tells, the narratives of Joseph tells, naging katiwala din siya ng mga bilanggo. At ang sabi po doon sa chapter 39, the last part ng chapter 39, wala nang iisipin, walang iniisip na kung ano ang warden, ang bantay ng bilangguan, dahil lahat doon ay maayos na ginagawa ni Joseph. At dahil yung ginawa niyang katiwala si Joseph. Naging katiwala ng mga bilanggo. Isa pang highlights nung nasa bilangguan si Joseph. Naipaliwanag niya ang mga panaginip ng mga dating alipin ng paraon, ni Pharaoh, na kasama niya sa bilangguan. Kasi nanaginip. Merong dalawang alipin si Pharaoh. By the way, yung Pharaoh, yung anong title ng hari ng Egypt. No? Pharaoh ang title. Merong dalawang alipin, parehas na naginip ito, yung check. Yung naghahanda ng pagkain, yung ng tinapay, at saka yung naghahanda ng inumin. Parehas na naginip. At nagkaroon ng interpretasyon si Joseph dito. At may paliwanag ni Joseph, ang sabi ni Joseph sa isa, babalik ka sa posisyon mo at ikaw, after several days, papatayin ka. Naganap yun. Nangyari, pero sabi ni Joseph doon, sa ibabalik sa pwesto, huwag mo akong kalimutan. Huwag mo akong kalimutan pagka nakabalik ka sa iyong trabaho. Pero, another highlights sa buhay ni Joseph, nung mangyari po yon, yung kanyang interpretasyon sa panaginip ng dalawang alipin ni Paraon, aba, nakalimutan siya ng kanyang naging kasama at naging kaibigan. Saklap, di ba? Saklap ng buhay. Ito yung mga highlights ng buhay ni Joseph na hindi talaga maganda. Nandun na siya, nakasadlak na siya sa bilangguan sa isang lugar na hindi mo na naisin na puntahan. Di ba? Yung jail. It is the last place. Actually, hindi last eh.
Ayaw talaga natin. Sino ba namang gugustuhin? Sinong tao na gusto niyang mabilanggo? Naliban na lang kung wala ka nang gustong mangyari sa buhay mo. Wala ka nang pangarap sa buhay mo. Maganda sa bilangguan kasi libre. Libre, may bantay ka na. Papakainin ka pa. Di ba? Nakalimutan siya ng kanyang kasama at naging kaibigan. Isa pang highlights, tinawag siya upang bigyang kahulugan ang panaginip ni Paraon. Nanaginip din kasi si Paraon eh. Naging prime minister siya. Nakalabas siya ng bilangguan. Pag binasa po nyo, yun, kasi na-impress, maganda yung interpretasyon ni Joseph sa panaginip ni Paraon. Inilabas siya, pinalabas siya, at ginawa siyang prime minister ng buong Egypt. Ganun kabigla. Ang tawag ko po dyan, that is a supernatural. Bigla lang, abrupt from jail to the palace. Bilanggo at naging prime minister. Meaning to say yung prime minister, he was the second in command. Pangalawa siya sa kay Parao. Si Parao lalo yung pinaka mas mataas sa kanya. Lahat na kapangyarihan na meron ng Paraon ay meron siya. Yung kabayong sinasakyan ni Parao, yung kanyang karwahe, sinasakyan ni Joseph. Naging prime minister siya. At ang kwento, pag binasa po natin, itinaguyod niya ang lupain ng Egypt at iniligtas ang Egypt, ang mga tao ng Egypt mula sa tagutom. Mga highlights, nung nasa Egypt na siya, naging prime minister siya, nakaharap niya ang kanyang mga kapatid. Ang naging dahilan upang siya ay mabilanggo, ang naging dahilan upang siya ay maging alipin, nakaharap niya, at nung makaharap niya ito, pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. Hindi lang pinatawad, binigyan pa niya ang kanyang mga kapatid ng isang magandang lupain. Now, kung ikaw, si Joseph, noong makaharap mo ang mga tao na naging dahilan ng iyong paghihirap, ng iyong sakripisyo, what will you do? You are the prime minister? O kaya, wag na lang prime minister. Ikaw na yung CEO ng isang kumpanya. Tapos, mayroong pumasok doon, nag-apply sa'yo ng trabaho. Tapos, nakaharap mo, ano ang gagawin mo? Itong tao na to, ang siyang dahilan kung bakit naghihirap, nagsakripisyo ng mahabang panahon. But Joseph is a different person. Well, pag tinignan po natin yon, ang buhay ni Joseph ay hindi po talaga naging maganda tulad ng kanyang pinangarap. Nung kanyang kabataan, kasi bago siya naging prime minister, it took him about 13 years. Ilang taon siya sa bilangguan. Ilang taon siya naging alipin. It was not really that good. Actually, it was very bad. But you know what? All along the process, sa kanyang buhay na hindi naging maganda, mahaba po yun, hindi po 2 araw, hindi po 2 buwan, hindi po 2 taon, mahaba po yun. He never stooped down and he never stopped doing what is right. Para sa akin, kaya sabi ko nga, this is one of my favorite narratives in the Bible.
marami akong napulot na mga aral. Marami akong takeaways na pwedeng gawin. Pwedeng gayahin kapag ang mga sitwasyon at mga kaganapan sa buhay natin, mga sirkumstansya sa buhay natin, ay hindi na kaya-aya. Hindi na maganda. Kapag nasasadlak tayo, nalalagay tayo sa ilalim, kung tayo sobrang nahirapan, mga kapatid, ito po yung mga takeaways na pwede nating alalahanin. That we can reflect on this truths about the life of Joseph. Madali po siyang tingnan. Pag binasa po natin tong naging kwento ni Joseph, pag pumunta tayo sa chapter 48, 49, and 50, maganda na po siya. Pero ang katotohanan po niyan, hindi po siya, kung ikaw ang nakalagay sa sitwasyon ni Joseph, hindi po siya madali. Hindi po madali yung ikaw ay nakakulong, nakakakadina yung mga leg at yung mga paa. Hindi po madali na ikaw po ay gawing, alipin kung ano yung pinagsasabihan ka ng iyong amo. Hindi po madali yun. Hindi po madali na ikaw ay ihulog ng mga kapatid na ng iyong mga dugot laman. Hindi po madali yun. Pero yung kwento ni Joseph, ay meron tayong mapupulot na kapag dumating yung ganung sitwasyon sa buhay natin, yun po ang ating gagayahin. Ako, meron ako mga reflections, mga takeaways sa buhay ni Joseph. Number 1, our pain, our sufferings, often sets us up to see God's supernatural working in our lives. Ang mga pasakit, mga paghihirap, ang mga pagdurusa ay madalas nagtatakda sa atin upang makita ang supernatural. When we say supernatural, something ordinary na paggawa ng Diyos sa ating buhay. If we are doing the will of God, kung ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon, gusto ko pong sabihin na hindi po garantiya po yon na hindi tayo dadanas ng mga paghihirap. Hindi po garantiya na tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay palagi lang pong maayos yung buhay. There will be difficulties. There will be sufferings. And I would say some of us right now ay merong ganong mga sitwasyon sa buhay. Meron pong iba na di ko alam kung minsan tinatanong na rin ng Panginoon, bakit ganito? Sumusunod naman ako sa iyo. As people of God, we are not exempted from sufferings. We are not exempted from difficulties. But take note, katulad ni Joseph, our sufferings will never conclude. Take note. Kung tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, lahat niyo po, our pain and sufferings often sets us up to see God's supernatural workings in our lives. Ang pasakit, paghihirap, pagdurusa ay madalas tatakda sa atin upang makita ang supernatural na paggawa ng Diyos sa ating buhay. At ito yung nangyari kay Joseph. Because our suffering will never conclude without God's power working through it supernaturally. You know what? Kasi kapag gumagalaw ang Diyos sa buhay natin, palagi na yan supernatural. Kasi yung mga natural na mga pangyayari, tayo po yun ang gumagalaw noon. Tayo lang po yung gumagawa. Pero kapag ang Diyos ang siyang gumagawa, palagi ang supernatural. At ito yung nangyari kay Joseph.
mula bilangguan, bigla siyang naging prime minister? Is it natural? No, it is supernatural workings of God. If you're working now for the Lord, if you're following the Lord, pero yung sitwasyon mo sa buhay ngayon mahirap, gusto ko pong sabihin na yung paghirap mo na yan, ang siyang magbibigay daan upang ang kamay ng Panginoon, ang kanyang ginagawa ay makita po natin. The Lord have seen our sufferings. Actually, nakikita ng Panginoon, hindi pa tayo naghihirap. Actually, kung maganda yung buhay mo ngayon, baka merong darating na paghihirap yan. At alam mo ba, nakikita yan ng Panginoon. Because of His omniscience, the Lord sees that ahead of time. Nakita at narating na ng Panginoon yung dulo ng buhay na meron tayo. And He said, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. And right now, you are suffering. You are in difficulties. My friend, my brother, my sister. Yung pain, yung pasakit, yung paghirap na yan, yan ang magbubukas ng isang napakaganda at supernatural na gawa ng Panginoon sa iyong buhay. Because as I've said, nakita na yan ng Panginoon eh. Yung paghihirap mo na yan ngayon, nakita na yan ng Panginoon. And He will make something great. And He will form something bigger. It's a bigger story of His grace. The bigger story of His purpose. The bigger story of His plans. Na later on, yung paghirap mo na yan, pagkatapos sa malagpasan at napunta ka sa isang supernatural na sitwasyon na ginawa ng Panginoon, sasabihin mo, it is all by God's grace. Di ba? Nalipin yung mga Israel 400 years sa Egypt. Pero bago naging alipin yon, ang Panginoon, nag-usap sila ni Abraham in Genesis chapter 15 verse 13. Genesis chapter 15 verse 13, sabi ng Panginoon kay Abraham ito, si Abraham yung kausap ni Lord. Then the Lord said to Abraham, "Know for certain." Hindi pa naalipin, hindi pa nakapasok. Wala pa nga mga anak dito sa Abraham eh. Chapter 15 ng Genesis. Ang sabi niya, 400 years, your descendants will be strangers in a country, not their own, and they will be enslaved and mistreated to death. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 years. Sinabi ito ng Panginoon. Wala pa siyang anak, wala pa si Isaac. Pero nakita niya ng Panginoon. At totoo nga, pumasok sila doon sa Egypt, and 400 years, they were slaves of the Egyptians. Why? God is omniscient. Ano ba sinasabi ko? Kung naghihirap ka po ngayon, the Lord knows that. And meron siyang plano para dyan. Meron siyang gustong gawin dyan sa mga paghihirap mo na meron ka ngayon. Just like Joseph. Bakit ko ito dinadala sa inyo uli ngayon sa umagang ito? Kasi, di ba, iba talaga tayo mag-isip eh.
Iba tayo mag-isip. Kaya sa umagang ito gusto kong mag-isip tayo katulad ng pag-iisip ni Joseph. Kasi we often think of things and times differently. That as if baon na tayo. As if hirap na tayo. But you know, the Lord promised, I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Ang dami kasing kwento sa Biblia eh. Abraham waited for 25 years nung pinangakuan siya ng Panginoon na magkakaanak ka. Kaya nga yung kanyang asawa na si Sarah, sabi niya, parang tinatawanan yung kanyang sarili, parang nakakaluko to sa akin eh. Ang amoy lupa na po ako kasi matanda na. Tapos magkakaanak pa. Abraham waited for 25 years. Bago siya nagkaanak kay Sarah. Ang hirap nun, di ba? Yung parang naghihintay ka sa wala. But you know what? As I've said, yung paghihirap na yon will open the gates of God's workings. And sabihin ko po, when God works, He will work supernaturally. Kaya nga pag nasa paghihirap po tayo ngayon, nasa hindi magandang kalagayan tayo ngayon, alam niyo ba na nakatuon sa iyo ang mata ng Panginoon? Kung ikaw naghihirap ngayon, akala natin nakalimutan na tayo, minsan nagiging theme song na natin yung kanta ni Gary Valenciano, ni Gary V. Ano yung kanta ni Gary V? Natutulog ba ang Diyos? Kasi wala na, Panginoon, ano ba to? I'm in pain. Kinalimutan ako ng aking mga kaibigan. Inaway pa ako ng aking kapatid. Pinagkukwentuhan ako na hindi sa pinagchichismis ako. Lord, ano ba to? Wala na akong makain. Sinong ganun may sitwasyon ganyan? Ayan. Kapag ano yung sitwasyon mo, kapatid, ang mata ng Diyos ay nakatuon sa iyo. Kasi ang Panginoon ganito eh. Ito ha. Naku, nakita ko po siya as I've been reading mga months ago. Ang sabi niya, when God puts His own people into the furnace, He keeps His eye on the clock and His hand on the thermostat. He knows how long and He knows how much. Alam niyo ba yung thermostat? Ano yung thermostat, kuya? Kasi ikaw yung mekaniko eh. Alam mo yung thermostat? Hindi mo alam? Kuya Romel. Ito yung mga thermostat. Aha. May nagka-control thermostat, parang device siya na ano yan? Nag-iikot. Aha. Ang switch mismo. So kinita ko siya sa dictionary, ang thermostat, siya nagkukontrol ng init, ng temperature. No? Thermostat ang tawag. Ang sabi ng writer na to, kapag inilalagay ka ng Panginoon, yung kanyang mga tao, sa furnace, ibig sabihin, tinagalog ko to, kapag inilalagay ng Diyos ang kanyang sariling mga tao sa horno, meaning kapag ang horno yung ano, di ba, yung kung sa kalan, yung sa bakery, horno ang tawag doon.
sabi dito, pinapanatili niya ang kanyang mata sa orasan. At ang kanyang kamay nasa thermostat. Alam niya kung gaano katagal ang dapat ilalagi ng kanyang mga lingkod doon sa mga paghihirap. Hey, alam ng Diyos kung hanggang kailan ka dyan. Alam ng Diyos. Why? In 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Hindi ko na po nilagay dyan. Para mag-take notes naman kahit basahin din ninyo. Pero sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you except what is common to humanity. God is faithful and He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But when the temptation, He will also provide a way of escape so that you are able to bear it. Kasi sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hinahayaan ng Diyos na ikaw ay dumanas ng mga paghirap, ng tukso, pero hindi ka papabayaan ng Diyos. Kasi alam niya kung hanggang saan lang ang kaya mo. At kapag dumating yon, magbibigay siya ng daan upang malagpasan mo yon. At magbibigay siya ng kalakasan upang masustain mo ang sitwasyon na yon. Why? Gusto niyang maranasan mo itong mga paghihirap na to so that in the end, just like Joseph, we will give glory kay Panginoon. Pangalawa, mga reflections and takeaways ko sa buhay ni Joseph. Number 2, there is no substitute for doing what is right and godly. Walang kapalit ang paggawa ng tama at makadiyos. Kapag tayo'y nahihirapan, kapag tayo'y sinusubukan, kapag tayo ay nandun sa hindi magandang sitwasyon, huwag mong ipagpalit ang tama. Kasi walang kapalit ang paggawa ng tama at ang pagiging makadiyos. Sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng pangungutya, do not compromise the good from evil. At kung mayroon pang mas mabuti, do not compromise the better from good. At kung mas may pinakamabuti pa, do not compromise the best from better. We will always go for what is the best. Do not compromise. There is no substitute in doing what is right. Si Joseph, ginawa niya ang tama at ang pagsunod sa Diyos, ginawa niya ang the best. Kaya nga siya naging katiwala doon sa kay Putipar. Why? He did all his best. Do not compromise your position. Ano ang position natin? What is your position? We are the child of God. Anak tayo ng Diyos. Huwag mo i-compromise yung pagiging anak mo. This is our position. Huwag mo ipagpalit po yun. Huwag ho tayong tumulad kay Iso. Kailan si Iso? Siya yung kambal na kapatid ni Jacob. Aba, nagutom lang siya. Ipinagpalit niya yung kanyang pagiging panganay sa bowl ng lugaw. Why? He compromised what is the best
Kapatid, wala akong kapalit. Walang kapalit ang mabuti, ang tama, at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Si Joseph, ang palagi niya sigurong iniisip ay ang mga bagay na karapat-dapat. Ang palagi niyang iniisip ang bagay na kapuri-puri. Ang palaging iniisip ang mga bagay na tama at totoo. And that's why, yung kapag gano'n ang iniisip ng isang tao, ang magiging produkto po nun ay yung maganda at the best. Kahit nahihirapan, kahit nakasadlak sa hindi maganda. Never substitute doing right and doing what is godly. In Jesus chapter 39 verse 2 to 5, tingnan po natin itong ginawa ni Joseph. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose, sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anong mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. You see that? Lahat ng kanyang ginagawa. Pwede na sana siyang magmukmuk doon sa tabi. Imagine, just a 17-year-old young man, malayo sa kanyang tatay, malayo sa kanyang mga kapatid, malayo sa kanyang nanay. Pwede siyang magmukmuk sa gilid. Hindi naman kakilala yung mga tao nandun. Pwede siyang ma-depress. Di ba? Ganun naman talaga tayo, di ba? Pag medyo hindi na maganda yung sitwasyon, nandun tayo sa gilid, nagmumukmok. But Joseph is different. Why? For Joseph, there is no substitute for doing what is right and what is godly. Kaya sa buong panahon ng kanyang paglilingkod, sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Why? And never compromise the right thing and the godly thing. Ginawa ni Joseph ang pinakamabuti, ginawa niya lahat. Ito na may guidance mula sa Panginoon. Dahil kahit nandun siya, naging alipin siya, nandun pa rin ang kanyang koneksyon sa Panginoon. Instead na maging balasubas, ginawa niya ang tama. Dahil kay Joseph, walang kapalit ang paggawa ng tama. Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag ipagpalit ang maganda lang. Ang mabuti sa maganda lang. Pakisabi sa katabi mo, huwag ipagpalit ang tama at mabuti sa maganda lang. Kasi hindi lahat ng maganda, mabuti. Di ba? Hindi lahat ng maganda, mabuti. Hindi lahat ng maganda, makadiyos. Kaya ginawang katiwala si Joseph sa lahat ng ari-arian ni Potiphar. In verse 5, mula noon, dahil kay Jose, ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang mga kanyang mga bukirin. You know? Doing what is right, even in the not so good situation. At kapag ginagawa natin yan, pati yung mga tao sa paligid natin ay pinagpapala ng Panginoon. If you're working in a certain company today, be good, do what is right, and do what is godly, because yung trabaho mo na yan, pati yung mga kasama mo doon, pagpapapalain ng Panginoon. Maging pagpapala ho tayo. Kahit katulad ni Joseph, ay alipin lang tayo. Number 3, don't run away from the Lord's presence. Ito na. Much less, don't blame Him. If something is not going right, huwag tumakbo. Huwag tayong umalis sa piling ng Panginoon. At lalong huwag siyang sisihin
kung hindi na maganda ang nangyayari sa buhay natin. Joseph, ganun eh. Bininta ng kanyang mga kapatid, naging alipin, hindi siya umalis kay Panginoon. Bagkos, yung kanyang connection sa Panginoon ay nandun palagi. At kaya nga, sinasabi po ng binasa natin kanina, palagi siyang pinapatnubay ng Panginoon. Bakit? Hindi siya umalis sa piling ng Panginoon. Nung nandun siya sa bilangguan, nakatanikala yung kanyang leg, pati kanyang mga paa, hindi siya umalis sa Panginoon. Don't run away from the Lord's presence. Don't blame Him if something is not going right. Kapag nandun tayo sa hindi magandang sitwasyon, ang gagawin natin, let us bring our pain to God. Dalhin natin sa Kanya. Lord, hirap na po ako. Kapag ano yung sitwasyon natin, we should fill our lives, ourselves, with the Word of God. Ganun eh. Huwag tayong lumayo sa Kanya. Let us believe na ang ating paghirap ngayon ay bibit-bitin tayo ng Panginoon sa mas mabuting kalagayan. Instead of running away, instead na lumayo tayo sa presensya ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Maging malapit din sa mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong lumayo sa Kanya. At pupunta tayo sa mga tao na walang sinusunod na Panginoon. Si Joseph, in Genesis chapter 39, verse 21 to 23, hindi siya pinabayaan ni Yahweh. Ito, nung nasa bilangguan siya, ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Bakit kaya? Paano naging mabait? Of course, because Joseph is doing the good and the best. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Imagine, hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpayan siya sa lahat ng niyang gagawin. Hindi lumalayo si Jose, si Joseph sa Panginoon. Nasa bilangguan, hindi niya sinisi ang Panginoon. Ikaw ba? Ano bang sitwasyon mo ngayon? Are you in the situation na hindi maganda? Gayahin natin si Joseph. Huwag tayong lumayo sa Panginoon. Kapag nandiyan ka sa sitwasyon na hindi maganda, sitwasyon na mahirap, naghihirap, sitwasyon na parang pakiramdam mo, nasa ilalim ka na, ito yung panahon na mas lalo pa tayong lalapit sa Panginoon. Last. Ito yun. Don't hold grudges to those who have wronged us. Sana ngayon kung naghihirap tayo, wala sa bukabularyo natin yung kasabihan, balang araw, makakaganti din ako sa iyo. Ano yan, ate? Bullet day, I will giant you. Balang araw. Di ba, bala, bullet? Balang araw, gagantihan kita. Balang araw, maghiganti ako sa iyo. Walang ganun eh. Si Joseph, walang ganun. Sa sobrang paghihirap niya, dahil sa ginawa ng kanyang mga kapatid, wala pong ganon. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Kaya ito po yung gusto ko sabihin, this is my takeaway to each and every one of us this morning. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob sa mga taong nagkasala sa atin. May gumawa na sa'yo na hindi maganda? May gumawa sa'yo na pinagchichismisan ka?
May gumawa sa'yo ng kwento na sobrang mali. Kapatid, huwag ho tayong magtanim ng sama ng loob sa kanila. Ito po yung ginawa ni Joseph eh. Genesis chapter 50 verse 19 to 21. Yung sitwasyon na to, nakabalik na, nagkita na sila. Tapos, nakasama nila ng mahabang panahon yung kanilang lolo, ang kanilang tatay, si Jacob. Ang isip ng mga kapatid ni Joseph, patay na yung kanilang tatay, baka ito na yung panahon na maghihiganti si Joseph sa kanila. That's why natakot yung kanyang mga kapatid. At nalaman din ni Joseph. Kaya ito yung sinabi ni Joseph, chapter 50, verse 19 to 21. Sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Admitido ni Joseph na hindi maganda yung ginawa ng kanyang mga kuya sa kanya. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Kaya huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. At napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabi ni Joseph. Why? Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ang Panginoon, ang sabi niya, I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kapatid, kapag dumating po yon, yung mga taong na gumawa sa'yo na hindi maganda, balikan po natin. Hindi upang maghiganti, kundi ipakita sa kanila ang kamay ng Panginoon. Ipakita po natin sa kanila na hindi tayo nagtanim ng masama sa kanilang ginawa sa atin. Mahirap? Yes, mahirap. Pero mahirap magtanim ng sama ng loob. Nabitbitin mo yan sa iyong buhay kaysa magbigay ng kapatawaran doon sa mga nakagawa ng kasalanan sa iyo. Masama yung pakiramdam mo dahil sa ginawa ng mga tao na yon? Tapos bitbitin mo? Di ba parang ka nagdala ng bagay na mabahong-mabaho? Kasi sumamay na nga yung loob mo eh. Bit-bit mo yun palagi. Dala mo yun. Sino ba yung lugi? Lugi din tayo pagka ganun tayo eh. Pag nagdala tayo ng sama ng loob sa ating kapwa, sa mga tao nakagawa ng hindi tama sa atin. Gayahin po natin si Joseph. Have you ever wondered, bakit ganun na lang talaga si Joseph? Bakit ganun ang kanyang puso? Bakit ganun ang kanyang positioning? Ako, ang masasabi ko, because all throughout his life, mula nang siya'y managinip, mula nang siya'y mangarap, magkaroon ng pangarap na siya'y umangat sa buhay, hanggang siya'y maging alipin, hanggang siya'y mabilanggo, hanggang siya'y maging Prime Minister ng Egypt. Ang nakita ko po sa buhay ni Joseph, ibigay niya lahat. 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 Lahat ng yon sa kamay ng Panginoon. Because from the start, alam ni Joseph ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Bago pa man sabihin ng Panginoon kay Jeremias, noon sa chapter 29, verse 11, I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Plans
to give you hope in the future. Alam na rin to ni Joseph. That's why Joseph, from the very start, inilatag niya, ibinigay niya ang lahat-lahat ng sitwasyon sa kamay ng Panginoon. And I would say to you the same thing this morning. Leave everything in the hands of God. Because our God, He is an omnipotent God. He is an omniscient God. He is an omnipresent God. He is a God that never changes. He never changes. What He said, He will do. What He promised, He will fulfill. When He said, I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to give you hope in the future. It is a done deal. Tapos na po yan. Are you following God's plan? Ako, nabasa ko rin po to kay Andy Stanley, one of my books sa kanya. May mga, sabi ni Andy Stanley, missing out God's plan God's plan is the greatest tragedy in the life of a person. Ang hindi pag-alam sa plano ng Diyos, ang pinakamalaking trahedya sa buhay ng isang tao. Bakit? Kasi minsan, habang tayo nahihirapan, gumagawa na tayo ng mga bagay na hindi ka nais-nais, hindi ka aya-aya sa harap ng Panginoon. Dahil ang isip natin, itong paghihirap na to, minsan nga kinukunta natin ang Panginoon. Ang sabi po na Andy Stanley, kapag hindi mo alam ang plano ng Panginoon sa buhay mo, yun ang pinakamalaking trahedya sa buhay mo. Bakit pinakamalaking trahedya? Kapag hindi natin alam ang plano ng Panginoon, mamimiss natin ang kanyang gagawin, mamimiss natin ang supernatural na gawain ng Panginoon. Si Joseph, kung nag-compromise siya sa pang-aakit sa kanya ni Mrs. Potiphar, dahil pagkakataon na yon, ano kaya ang naging resulta ng buhay niya? Kung si Joseph ay naging lonely boy siya, doon sa bilangguan, ginawa niya ng pinakamaganda pero binalanggo pa siya. Kung naging lonely boy siya, nagmukmuk siya doon, wala siyang kinaibigan, makakarating kaya sa palasyo ni Paraon. That's why, this morning, let me ask you several questions again. Kung pag-usapan natin ang plano ng Panginoon sa iyong buhay, nasusundan mo ba ang plano niya? Sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng kapighatian, ginagawa mo ba ang kanyang kalooban? Final question. Anong level ka na ba sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon? Let me repeat. Missing out God's plan is the greatest tragedy in the life of a person. I would say, and let me finish this one. Our pain and suffering will not last forever. Ang ating paghihirap, ang ating sakit na naramdaman ngayon, ay hindi yan pang matagalan. But the Lord's promise is forever. Di ko alam ang sitwasyon mo. But we can
be like Joseph. Stay in the pain. Do what is right. Never compromise right and godly. Because there is a substitute of doing what is right and what is godly. Do what is right in the sight of the Lord. Your pain, your difficulties, ang iyong paghihirap at iyong sakit na naranasan ngayon, kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ay pintuan ng isang magandang plano ng Panginoon sa iyong buhay. I don't know when it will happen. Yung magandang plano niya ng Panginoon. I don't know where it will happen. I don't know how it will happen. But the Lord said, I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Not to harm you. Plans to give you hope and the future. Ito ang ating panghawakan. Because the Lord is good. The Lord is omnipresent. The Lord is omnipotent. The Lord is omniscient. The Lord never changes. He will fulfill. He will do everything that He has declared and everything He has promised.